Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayon dito sa isang content creator na nasa Philippines. No, isa siyang Canadian content creator. Actually, basketball content creator mga idol, no? So alam niyo naman na ang basketball sa Pilipinas is hindi biro 'yan mga lodi. Minsan sabi nga ng mga player pag nagpo-post sila, 'di ba? Buhay ko na ang court, pangalawang bahay ko na ang court, no? Pangalawang pamilya ko na ang mga player na naglalaro sa basketball court namin. So ito mga lods ha, nauso na kasi to mga idol, no, yung mga content creator na basketball, ganyan. Si Mac Tapilis ba to? Ay, kaya Pilis yan. Ito yung una ko napanood na content creator ng basketball. Actually, siya yung una ko napanood. No, tapos ngayon napanood ko na tong mga ito na nga sila, ito si K Showtime. Okay? So nung unang mga napanood ko si K Showtime, nakipag-collab pa siya kila yung ano ating tawag dito, Stephen Curry ng Pilipinas, di ba? So nakita ko pa yun, medyo okay pa siya doon. Pero habang tumatagal mga idol, parang napapansin natin na parang nagiging sobrang physical na nung kanilang mga laruan. 'Di ba? Alam niyo sa Pilipinas mga idol, lalo na pag mga naku magalit sa atin yung mga Bisaya. 'Di ba? Actually ano to kumbaga parang sinasabi to sa basketball court kapag lagi ka ng babalya. 'Di ba? Parang expression to ng mga player. Tangina, Bisaya ka maglaro Yung ganun, 'di ba? Naana ka maglaro ganun. So pag mga baldugan yung laruan, tatawagin kang Bisaya maglaro. So alam niyo yung bago magkaroon ng mga ganitong content, 'di ba pag nakakita tayo ng mga player di ko alam kung sa probinsya 'yon. Yung yakapan na ganun, basta nakasar ako sa ganung laro, sa isip ko, hindi na basketball 'yan yung ganyan. Yung ganung gawa nila. So ngayon, eto mga Lodi, nag-trending ngayon to si K Showtime kasi unfortunately, napakadaming nagalit sa kanyang tao. Okay, dahil sa mga laro niya ngayon. So isa to sa mga sample na iyakin daw siya. No, iyakin pala to, parang ganun yung sinabi. Kasi tignan niyo to Ayan, eto, nung sa kanya ihak ng bola, ayan, tignan niyo. Kumbaga, ayan pinalo niya sa mukha ng player, no? Unnecessary na yun mga idol, ayan, yung ganyan. Di ba? Isipin mo, ang lakas ng loob mo kasi syempre dayo ka lang. Hindi ka lang dayo sa lugar, dayo ka sa ibang bansa. Ano niya? Ganon ka katsupol. Di ba? Ginanon mo yung nasa bansa na yun. Samantala ikaw, ilihiti mong dayuhan ka, di ba? Parang ganon. Pero sa mga Pinoy, okay lang yan, mga Lodi. Kita nyo naman, sige, laro lang tayo. Di ba? Ganon siya. Di banat lang. Laro tayo. Gusto nyo ng ganyan laro. Di ba siya naman? Siya naman ngayon, mga Lodi, it's his, it's his chance. Okay, so ginawa niya rin yun. Ayun, ginawa niya ngayon. Ikaw naman. Ngayon nagalit. Ayan Di ba? Muntik siyang mabugbog diyan, mga idol ito. Ang daming pumasok sa court diyan. Sa yung unang comment section na nabasa ko, yung unang video na binura na kasi yung video na yun Yung unang video na napanood ko, yung ang pamagat pa nun, iyakin pala to si K Showtime, parang ganun yung pamagat nun. Nawala na, binura na ata siguro. So ito parang re-upload na to. So muntik siyang mabugbog diyan, mga idol, sabi ron sa mga comment section. Yung mga bodyguard na yan, malakas yung loob niya siguro dahil may mga bodyguard siya na gano'n. Pero kung kukupalin talaga siya ng mga Pinoy, walang pakialam diyan sa mga bodyguard niyan. Pag pinagbabato yan, ewan ko na lang. Hindi ko sinasabing gawin nila yon. Pero sa ngayon, mga idol, maraming galit sa kanya. Alam niyo kung bakit? Paano natin nasabi? Yung mga main player natin, main character sa Pilipinas, di ba? Ayan, si Boss Toyo. Kita nyo? Nagbigay na ng comment si Boss Toyo dito, mga idol, no? Sabi niya, seryoso, pinapakontak ko to after kay Jordan Banayad. Siguro ayun yung player na nakalaban. Dahil hindi tama ginagawa nitong chupul na to. Pero di ako dinagdagan ko lang. Hindi tama yung ginagawa nito. Sabi niya, hindi ka Pinoy. Tapos kung umasta ka, ang hinayupak ka, walang hinayupak yun hanggang dito lang. Kung umasta ka, kung sila bump, di ko pinabayaan. Di ba? Kumbaga, di niya pero pinabayaan sila bump, di ko lalim bump Eto, hahayaan ko talaga. Ako pa mismo mangunguna. Sabihin nyo ng kups ako. Sabihin nyo ng kupal ako. Parang ganun sabi ni Boss Toyo. Sabihin nyo ng kupal ako. Pero, di ko hahayaan na ganyanin tayo ng ibang lahi. Sabi ni Boss Toyo yan Gigil mo si Boss Toyo. Yari ka ngayon. Umalis ka na dito.
unang-una pinagkakakitaan mo mga Pinoy pero kung umasta ka. O, totoo naman 'yun. No, alam niyo yung mga content creator, napapansin niyo, ang dami ng mga content creator na pumupunta sa Pilipinas. Kasi yung mga Pinoy masyadong mababait sa mga content creator. Tinatangkilik talagang binibigyan ng views, no? Dapat hindi naman natin makontrol 'yan. 'Di ba pansin niyo yung kay Vitali, 'di ba? Yung kay Vitali, 'di ba, talagang grabe rin yung nangyari doon kaya siya nakulong. 'Di ba? So ngayon, eto naman. Kaya lang siya, nung una okay kasi siya kaya dumami yung fans niya. Tapos biglang habang tumatagal, nagiging kupal na siya sa mga Pinoy. Sabi niya rito, willing ako magbigay ng TF para sa gago na to. Palapagin lang sa Cavite. Oh. Patay ka diyan, mga idol. Kumbaga masyado ka nagiging kampante. Lumalaki yung ulo mo, parang ganun yung feeling ko dito, mga idol dahil marami sigurong natutuwa sa kanya, pero marami ring naiinis sa kanya. Okay? Hindi lang 'yan mga idol kung titingnan niyo dito kay punta tayo kay Showtime. Mismo dito, sige, punta tayo dito. Alam niyo si Arwin Santos? Ayan mismo si Arwin Santos mga idol nag-post siya. Hindi ko alam kung siya to, pero Arwin Santos baka hindi kasi comedian nakalagay. Ba't comedian? Siya ba to? Hindi ko alam, basta nakalagay dito Arwin Santos. Iyakin ka pala, kuha mo galit namin. 'Di ba? So, marami nang galit sa kanya ng mga sikat. Ito pa. Kilala niyo ba si Kian Baklaan? Baklaan? Paano ba banggitin ito na hindi masyadong Baklaan? Yan. Si Kian Baklaan. Sige na lang. Kian Baklaan. Kilala niyo si Kian Baklaan? Sabi dito, Kian Baklaan released a statement advising Filipinos not to allow themselves to be bullied or hurt on the court following the incident during a 1v1 game including involving bloggers K-Showtime where a Filipino player was seen being hit in the face with a ball. When the Filipino players retaliated, the blogger allegedly became angry. No, parang ito ata yun yung nakita natin kanina. Okay? So, ako mismo mga idol, di ba sabi ko nga sa inyo nung una okay pa siya. Kaya lang marami siyang nilabanan na Pinoy. Pero sa tingin ko, hindi Pinoy yung dahilan kung bakit siya nagagalit sa mga Pinoy. Dito nyo lang maririnig to mga idol. Sa akin nyo lang malalaman kung ano yung reason kung bakit nagalit siya sa mga Pinoy pero hindi Pinoy yung dahilan. Nagalit siya sa mga Pinoy dahil kay Shaquille. at kay Kevin Durant. Di ba? So, nag-post kasi o nag-comment si Shaquille O'Neal si Kevin Durant na tinalo siya ng isang Pinoy na nakapaalang, walang sapatos. Mga idol. Sabi dito ni Shaquille, lost to a dude with no shoes as hell. Sabi niya ganun, Ito niyo yun? Tinalo siya nito, shoutout sa'yo, idol, pinahiya mo siya, parang gano'n. Si Kevin Durant naman, you got defeated. Defeated. So siguro dahil nabasa niyo yung comment ng mga idol niya, yun nga, nabad trip siya sa mga Pinoy. Babawian ko yung mga Pinoy, Tingnan niyo, pinahiyaan niyo ako sa idol ko, Tapos 5-0 pa yung score. Shaquille O'Neal and Kevin Durant had a hilarious reaction after a Canadian content creator got defeated by a barefoot Filipino in a 1v1 basketball match-up, mga idol. So ano magiging resulta nito? Punta tayo sa kanya mismong page, no? Ayan, kay K-Showtime mismo, mga idol, no? So 17 hours ago, meron siyang mga posts, ayan, kumakain siya, nagbablog siya. Pero yung mga comments sa kanya iba na, no? Ginagawa mong gago mga Pinoy. So galit na sa kanya. Marami ng angry react, mga idol, no? At medyo marami nang naiinis sa kanya. Eto mga lods, pansin ko lang mga idol, yung mga sa ugali ng Pinoy, ewan ko kung kami lang. Kapag nagkaroon na ng hype o issue na, ay gagi, kupal yan, makulit yan, maangas yan. Sana lang mag-ingat na siya sa mga susunod na laro niya. No, kasi mainit na yung mga Pinoy sa kanya. Kasi hindi lang mga player yung nagalit sa kanya, meron na ring mga, syempre,
sila Boss Toyo, mga idol, tinitingala rin ng mga Pinoy yan, may mga tagahanga din yan. So kung galit si Boss Toyo sa kanya, tapos dumating yung part o yung sitwasyon na naglaro siya sa court, na merong pan si Boss Toyo doon, tapos nag-anga siya doon, nagkupal-kupal siya doon, tanga na baka tuluyan siya niyan, mga idol, o kaya baka masaktan siya doon. Wag naman sanang mangyari, okay? Wag naman sana mangyari, pero sa ngayon, sana payo ko sa kanya, kung gusto niya magtagal sa Pinas o magkaroon pa ng content dito, sana ayusin niya yung kanyang paglalaro o yung pakikitungo sa mga Pinoy. Wag siya masyadong parang mataas yung tingin sa sarili niya, ganun. Kasi nga, dayo ka eh. Dayo ka. Tapos yung mga mismong nasa sariling bansa nila, kinukupal mo. Yari ka dyan, mga idol. Maling diskarte yan. Brad, baka you will learn in a hard way. Parang ganun mangyayari dyan. So, ingat na lang. Ayun ang mapapayo ko sa kanya, mga lods, no, sa content creator na to, na si K Showtime. Actually, minsan ko lang mapanood to eh. Pero ang napapanood ko talaga ay si Matt. Si Matt talaga yung napapanood ko. Pero siya, hindi ko siya masyado napapanood talaga, sa totoo lang. Siguro dumadaan mga 3 video lang. Ngayon ko na lang siya ulit medyo nakita kasi nga nagkaroon ng issue. Marami nang galit sa kanya. No? Sabi ni Boss Rendon, kunin mo na to. Nako, patay tayo dito, mga lodi. So, hindi lang si Boss Toyo, pati si Kian, no? Medyo, sabi nga, ewan ko ba kung ba't nyo pinapasikat yan, yayabangan talaga ako. Nako, ingat na lang, K-Showtime sa'yo, no? Kung ano man mangyari. Pero sana bumawi ka na lang. Ewan ko lang kasi kapag alam niyo naman yung mga ugali ng Pinoy once na nasira ka na dyan, medyo negative ka na dyan, mabubu ka na, kumbaga, mabubu na yung, pagdating mo, boo, ewan ko lang pero sana hindi, maging okay ka lang. Sabi nga na iba, gawin mo sa Mindanao. Dito mo sa Mindanao gawin yan, nangyayari ka talaga. Mga bodyguard mo, wala yan, patay tayo sa'yo. So kayo mga idol, ano naman sabi nyo rito? No, kasi syempre nag-react na yung mga idol natin. Ako, sa akin entertainment lang yung mga to, pero kung di ko alam kung ako yung nandun, kasi actually hindi naman sa pag-iibang, hindi talaga ako marunong mag-basketball. Pero marami ako kilala magaling, no? Lumaki rin tayo sa court, pero hindi tayo player ng basketball. Iba yung ginagawa ko sa court eh. Hulaan nyo na lang. So, ayun mga lods, siguro kung nandun din tayo, syempre, mabubu lang ako, hindi naman ako mapanakit eh. Mga lods eh. So, sana lang mag-ingat na siya. Ano masabi niyo dyan? Comment niyo yung inyong thoughts, mga idol, no? At syempre, subscribe kayo sa channel natin, mga lodi. Like niyo yung video, no? So, click niyo yung notification bell. Marami pa tayong update ngayon, mga lods. Mag-update tayo kay Norman ata mamaya, hindi ako sure. No, so kita-kits tayo mga lodi. Maraming salamat sa mga nanonood. Taka na mag-subscribe kayo pag ayaw nyo. Tapong ko na tong channel ko. Ayaw nyo mag-subscribe eh. So kita-kits sa susunod na video. Magandang araw sa inyo lahat mga idol. At What's up? Subscribe to Clovis Gaming at subscribe to Jablo. Please subscribe to Jablo because he will delete his channel if you don't subscribe. how about you?